Mama, sorry. Ah! Malakas na napasigaw si Charlene dahil sa lakas ng sampal ng kanyang ina. Nakatayo si Charlene na naninigas sa gitna ng sala. Ramdam na ramdam niya ang galit ng mama niya. Nakakasakal ang tensyon at ang tunog ng pagpindot ng takong nito sa marmol na sahig. Mas lalong tumulo ang mga luha niya. Hindi alam kung may katapusan pa ba ang lahat ng sakit. Hindi ako makapaniwala dito. Malakas na sabi ng kanyang ina. 18 years old ka palang, Charlene. Alam mo bang ibig sabihin nito? Sinira mo ang lahat. Ang iyong career, future, lahat ng pinaghirapan natin. Mawawala ng ganito na lang dahil maaga kang nagpabuntis. Habol ang hininga ni Charlene nang humarap sa kanyang ina. Nagliliyab ang mga mata nito sa galit. Napayuko siyang muli, hindi kayang harapin ang pagkamuhing iyon. I'm sorry po, Mama. Bulong ni Charlene, halos hindi na marinig ang boses. Ramdam niya ang bigat ng pagkabigo ng kanyang ina na dumudurog sa kanya. Sorry? Tumaas na naman ang boses nito at mahigpit siyang sinabunutan. Hindi maayos ng sorry mo ang lahat, Charlene. Sinira mo ang career mo. Nagdadalang tao ka na. Hindi mo man lang iniisip ang mangyayari kapag nalaman ng lahat na buntis ka. May photoshoot ka next week. Nasa peak ka ng career mo. Rising star ka na pero sinayang mo ngayon. Nag-init ang mukha ni Charlene sa kahihiyan at pagkabigo. Simula bata pa lang, artista na siya. Sumasali siya sa kung saan-saang audition para lang mapansin. Ngayong artista na siya na nakilala na, nagbunga ang lahat ng paghihirap nila ng kanyang ina. Ayaw niya rin naman na gumuho ang kanyang career, pero buntis na siya at wala siyang magagawa kundi ang panagutan ang bata. Hindi siya tutulad kay Harold na pinili siyang talikuran para sa career nito bilang vocalist ng isang banda. Alam ni Charlene na bata pa siya, subalit masyado siyang nahumaling sa pagmamahal niya para kay Harold noon. Alam niyang mahal siya ng kanyang ina, subalit palagi lang nitong iniisip ang tungkol sa kanyang career. Kaya nang makilala ni Charlene ang binata, parang doon niya palang natagpuan ang tunay na pag-ibig. Yun nga lang, humantong lang sa problema ang lahat. Sino ang ama ng batang yan? Tanong ng kanyang mama at nanginginig ang kamay sa galit. Sino ang nakabuntis sa'yo? Anong klaseng lalaki ang gumawa nito sa'yo, ha? Hindi mo man lang sinabi sa akin na may boyfriend ka. Sinabi kong wala ka munang boyfriend, hindi ba? Pero ginawa mo pa rin. Tinago mo pa. At ngayon buntis ka na. Disgrasyada ka na. May balak na sa'yo ang management na bumuo ng love team. Tapos may kalokohan ka pala na ginagawa. Alam mo naman sa ganyang edad, iisipin ng mga bashers na malandi ka at kalad ka rin. Nakagat ni Charlene ang labi. Saglit nang nag-alinlangan bago sumagot. Si Harold po, siya po ang vocalist ng newbie trainee band po ng management. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina at hindi makapaniwala. Si Harold? Baguhan at walang nasasabi sa industriya. Ang dami-daming lalaki, bakit yun pa? At anong masasabi ni Harold tungkol dito? Alam niya bang nabuntis ka niya? Naninikip ang dibdib ni Charlene nang maalala ang huli nilang pag-uusap ni Harold. Sinabi sa kanya ni Harold na ayaw nitong maging bahagi ng pagbubuntis niya. Katulad niya, may career ito na gustong ingatan. May mga pangarap itong gustong abutin at hindi siya kasama roon. Sa kanya ko po unang sinabi, hindi niya raw po gusto ang bata. Ayaw niya po akong panagutan. Mahinang sabi ni Charlene. Nahihiya na sa kanyang ina na tiyak na madadagdagan lang lalo ang galit. Kailangan daw po niyang mag-focus sa kanyang career. Ayaw niya pong kilalanin ng magiging anak namin. Namula ang mukha ng kanyang ina sa pagkasuklam. Siyempre! Hindi niya gagawin. Ano pang aasahan mo sa isang yon na pipitsugin sa industriya ng musika? Sa tingin mo may pakialam siya sa'yo? Baka nga ginamit ka lang nun para kahit papaano makaangat siya. Ikaw naman, nagpauto ka. Magpapalaglag ka. Nanlaki ang mga mata ni Charlene. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng mama niya. Buhay ang kanilang pinag-uusapan, kaya ang marinig yon sa kanyang mama, tila ito na ang pinakamasamang tao na nakilala ni Charlene. Hindi po ako magpapalaglag, sabi ni Charlene.
puno ng paninindigan ng boses. Anong sinabi mo? Naningkit ang mga mata ng kanyang ina. Hindi ka pupunta. Hindi. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Charlene habang hawak ang kanyang tiyan. Hindi ko po gagawin ang gusto mo. Hindi ko po kaya. Anak ko pong batang tumama. Naapo mo na rin. Hindi ko po hahayang ipalaglag mo to. Namula ang mukha ng kanyang ina. Tila hindi nagustuhan ang kanyang pagtutol. May ideya ka ba sa sinasabi mo? 18 ka pa lang. Magsisimula ng career mo na mas maganda, Charlene. Nandito ka na. Kaunti na lang. Marami ka rin fans na sumusuporta sa'yo. Kung ipagpapatuloy mo ang pagbubuntis mo, mawawala sa'yo ang lahat. Ang iyong karera, ang mga tagahanga at ang reputasyon mo. Matatapos ng lahat. Gamitin mo naman ang utak mo. Wala po akong pakialam, sabi ni Charlene at matapang na tiningnan ang kanyang ina. Hindi po ako papayag na gawin niyo sa anak ko ang gusto ninyo. Wala po akong pakialam sa career ko kung buhay lang naman po ng batang to ang kapalit. Kaya ko po to. Paninindigan ko po ang anak ko kahit anong mangyari. Aalagaan ko po ang baby ko. Mas gugustuhin ko pa pong mawala ang career ko kaysa idamay ang batang walang kamuwang-muwang. Nanatiling tahimik ang kanyang ina. May halong galit at kawalan ng pag-asa ang mukha nito. Kung galit ito, mas galit naman si Charlene. Alam niyang malaking problema ang kanyang idinulot pero hindi niya akalain na maiisip ng mama niya na ipalaglag ang kanyang anak. Sige, malamig na sabi ng nanay niya. Gusto mong panatilihin ang batang to? Sige, pero huwag kang maglalakas loob na sabihin sa sino man ang tungkol dito. Naiintindihan mo ba? Walang makakaalam na buntis ka. Kailangan mong tumahimik. Masisira mo ang lahat, Charlene. Gagawa tayo ng paraan para maayos pa to kung may paraan pa. At nanatili ang kanyang ina na nakatitig sa kanya. Walang pagmamahal sa mga mata nito. Tanging galit at pagkabigo lamang. Pero walang pakialam si Charlene. Nagawa niya ng kanyang desisyon. At anuman ang susunod na mangyayari, haharapin niya yon nang isinaalang-alang ang kapakanan ng anak niya. Dahil hindi talaga mapigilan si Charlene sa gusto niyang mangyari, napilitan ang kanyang ina na huwag na siyang pilitin. Saktong pipirma na siya sa susunod na kontrata pero hindi niya ginawa. Ang nanay niya ang humarap sa lahat at nagdahilan na lang na kailangan niya daw ng showbiz break. Nangako ito na magbabalik siya pero para kay Charlene, ayaw niya nang bumalik sa magulong mundo ng showbiz. Umupo si Charlene sa kahoy na upuan sa tabi ng bintana. Dinala siya ng mama niya sa maliit na bahay sa probinsya. Pumunta sila sa lugar na walang makakakilala sa kanya. Hindi rin siya pinapalabas kaya siguradong safe ang kanyang sikreto. Bukod sa mama niya at kay Harold, ang manager at personal assistant ang nakakaalam sa kalagayan ni Charlene. Kahit buntis ka, kailangan ayusin ang katawan mo, sabi ng kanyang ina na pinipilit siyang mag-workout kahit buntis. Hindi pwedeng bumalik sa showbiz na losyang. Baka may makahalata na ng anak ka na. Umiling naman si Charlene at matamang tiningnan ng kanyang ina. Hindi na po ako babalik sa showbiz, ma. Sandali itong natigilan. Hindi makapaniwala sa sinabi ni Charlene. Anong sinabi mo? Nababaliw ka na ba? Pinagbigyan kita rito dahil ayaw mong ipalagdag ang bata. Ngayong ginagawan kita ng pabor, gawan mo rin ako ng pabor. Marami pang fans na umaasa sa'yo na babalik ka. May chance pa kaya mag-isip-isip ka. Napakalaki ng potensyal mo. Huwag mong piliin ang buhay na to. Marahang umiling si Charlene habang nakapatong ang kamay sa lumalaki ng tiyan. Hindi ko po pinipili ang buhay na to. Pinipili ko po ang buhay kung saan ako mas magiging mabuting ina sa anak ko. Handa na po ako, mama. Hindi ko na po kailangan ng katanyagan o ng spotlight. Magiging ina po ako ng aking anak at sapat na po yun para sa akin. Lumipas ang mga buwan at nanganak na si Charlene ng isang malusog na sanggol na lalaki. Sa bahay lang siya nanganak para walang makaalam na nagkaroon na siya ng anak. Pinangalanan niyang Lucas ang anak niya. Kailanman, hindi hinayaan ni Charlene na mawalay sa kanyang tabi ang bata. Ikaw na ang mundo ko ngayon, anak. Nakangiting sabi ni Charlene at marahang hinalikan ng noo nito. Gagawin lahat ng mama para sa'yo. Subalit isang umaga, may naramdaman siyang mali.
Nagising si Charlene na wala na sa kanyang tabi si Lucas. Tiningnan niya ang kuna pero wala na rin doon ang anak niya. Lucas? Parang tumigil ang kanyang puso. Wala si Lucas, wala nang laman ng kama. Lucas? Anak? Mama! Sigaw niya at nagmamadaling lumabas sa sala kung saan nakaupo ang kanyang ina. Humihigop ng kape na parang walang mali. Nasaan po si Lucas? Bakit wala po siya sa tabi ko? Tumunghay sa kanyang nanay niya. Wala na siya. Anong ibig mo pong sabihin na wala na siya? Nanginginig ang boses ni Charlene sa takot at pagkalito. Nasaan po ang anak ko, ma? Dahan-dahang tumayo ang kanyang ina. Ibinigay ko na siya sa iba, Charlene. Parang bumagsak ang puso niya sa sinabi nito. Ano po? Anong binigay? Ano po bang sinasabi mo? Hindi pwedeng basta. Ipinamigay ko si Lucas sa isang pamilyang gustong umampun sa kanya. Madiing putol ng kanyang ina. Wala ka sa tamang lugar para palakihin siya. Hindi mo siya maaalagaan ng maayos. Isasama mo lang siya sa magiging issue mo kapag sakaling nakita siya ng mga tao. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito. Bakit mo ginawa yun, ma? Anak ko po si Lucas. Ako po ang kanyang ina. Kaya ko po siyang alagaan, kaya bakit mo ipamimigay? Wala ka pong karapatan na gawin to sa aming mag-ina. May karapatan ako. Putol ng mama niya. Sa tingin mo ba, may iwan mo na lang ang career mo ng gano'n na lang at manirahan dito habang buhay kasama ang anak mo? Mag-isip ka nga. Napakabata mo pa, Charlene. Kahit 18 ka na, ako pa rin ang umiintindi sa mga pangangailangan mo. Kaya ako ang masusunod. Kung ayaw ko ang batang yun sa mga buhay natin, kailangan mo akong sundin. Makakasira lang si Lucas sa'yo. Hindi titigil ang mundo para sa'yo. Kasi marami ka pang kayang gawin. At nakikita kong hadlang ang batang yon dahil wala kang ibang iniisip kundi ang pagpapalaki dyan kay Lucas. Kaya ako nang puputol sa kahibangan mo. Bumalik ka sa showbiz. Magpayaman ka at unahin mo ang sarili mo kesa sa anak mo dun sa walang kwentang bokalista na yon. Nag-alab sa galit ang mukha ni Charlene at nangingilid ang luha sa mga mata. Paano mo po nagawa to? Ang sama-sama mo. Bakit mo po siya kinuha sa akin? Anak ko po siya, hindi mo po pwedeng gawin sa akin to. Nasaan ang anak ko? Saan mo siya dinala? Mariin ang titig ng mama ni Charlene sa kanya. Makikita mo pa rin naman siya pero may kondisyon. Kung gusto mong makita muli ang anak mo, kailangan mong bumalik sa showbiz. Kailangan mong muling itayo ang pangalan mo at ayusin ang buhay mo. Saka ko lang hahayaan na makita mo siya. Pakiramdam ni Charlene ay parang gumuho ang mundo sa paligid niya. Bakit kailangan mo pong gawin sa akin to? Anak ko po si Lucas kaya karapatan kong makita siya. Bakit po napakalupit mo, ma? Pagkatapos ng lahat, simula bata pa lang wala akong ibang ginawa kundi ang umarte sa harap ng kamera. Na kahit pag-aaral at childhood ko, pinagkait mo pa sa akin. Mahal mo po ba ako o puro kasikatan lang at perang iniisip mo? Mas inuuna mo pang pangarap mo para sa akin kaysa sa kapakanan ng sarili mong apo. Gusto mo pong maging artista ako ulit dahil alam mo na doon ka mas makikinabang. Oo, tama ka. Bulalas ng kanyang ina. Anong magagawa ko? Anak kita, kaya ako masusunod sa buhay mo. Bumalik ka sa pag-aartista at ayusin mong buhay natin. Yung iba nga dyan, nagpapapokpok sa mga executives para lang mabigyan ng role at ng project. Pero ikaw, nakitaan ka ng potensyal. Fans na mismo ang naghahanap sa'yo. Kaya huwag mong sayangan ang opportunity mo. Hindi lahat ng artista mayroong opportunity na katulad mo. Nangingilid ang mga luha sa mukha ni Charlene nang bumagsak sa sahig. Pero ang anak ko po, ma. Mahal ko po siya. Mahal na mahal ko ang baby ko at kinuha mo siya sa akin. Bakit mo naman siya binigay sa iba? Nakatayo doon ang kanyang ina. Mukhang bato habang napupuno ng mga hikbi ni Charlene ang bahay na yon. Wala man lang siyang nakitang awa sa mga mata nito, ni walang paghingi ng tawad siyang narinig. Gagawin ko, napipilitan niyang sabi at pinunasan ang mga luha. Babalik ako sa showbiz katulad ng gusto mo. Gagawin kong lahat ng gusto mo, pero kailangan kong makita ulit ang anak ko. Kailangan mo siyang ibalik sa akin.
Humalukip-kip ang kanyang ina. Makikita mo lang siya kapag sobrang maayos ng career mo. Kapag muli ka nang nakabangon sa showbiz at hindi siya pwedeng ibalik sa'yo, delikado at baka malaman pa ng publiko na may anak ka na. Pwede mong ipakita pero wag na wag mong aangkinin. Wag mo rin sasabihin kahit sa bata na ikaw ang nanay niya. May mga umampo na sa anak mo kaya may bago na siyang pamilya. Magugulo lang ang buhay ng bata. Puno ng hinanakit na pinagmasdan ni Charlene ang kanyang ina. Ang sama-sama mo. Ang sama mo sa amin ng anak ko. Ayaw niyang sumunod sa lahat ng gusto nito. Gusto niyang takasan ang kanyang ina na sobrang makasarili. Gayunpaman, hindi niya magawa dahil hindi niya alam kung saan ito dinala si Lucas. Bukod doon, pinaampun pa sa ibang anak niya kaya baka magulo pa ang buhay nito. Papasok pa siya muli sa showbiz kaya mas lalo lang magiging magulo ang lahat. Nilapitan siya ng kanyang ina at mahigpit na hinawakan ang braso niya. Kailangan mong magtrabaho ng husto para patunayan ang iyong sarili. Gusto mong makita si Lucas, hindi ba? Kaya gawin mo ang gusto ko. Tumango si Charlene. Napunit ang kanyang puso sa pagitan ng pagmamahal sa kanyang anak at desperasyon sa malupit na kahilingan ng kanyang ina. Napipilitan siya pero determinado siyang gawin. Para kay Lucas, gagawin niya ang lahat para maibalik ito sa piling niya. Bumalik na nga siya sa pag-aartista. Wala siyang ibang ginawa kundi magtrabaho ng tama para mas mag-boom pa ang career niya. Habang nag-aartista, sinasabay niya rin ang pag-aaral. Pero dahil hectic ang schedule, hindi niya talaga matapos-tapos ang kolehiyo. Ma, please 3 taon na. Bakit kahit pictures man lang ipinagdadamot mo pa sa akin? Gustong-gusto ko na pong makita ang anak ko. Halos nagmamakaawan niya ng sabi. Tumingin ang nanay niyang abala sa paninigarilyo. At ano, susuwayin mo na naman ang mga gusto ko? Kapag kasama mong anak mo, hindi ka makakapag-isip ng tama. Lumapit si Charlene dito at hinawakan ang braso. Pinilit na mapapayag ito na makita man lang ang anak niya. Ma, ikaw na po nagsabi, hindi ba? May iba na pong umampun sa anak ko. Hindi ko po siya makakasama. Hindi ko na po babawiin ang anak ko. Hahayaan ko na lang po si Lucas sa mga kumupkup sa kanya. Please, gusto ko lang po talaga siyang makita. Miss na miss ko na po ang anak ko. Ilang buwan lang po siya sa akin ang nilayo mo. Please po, nangungulila lang po talaga ako kay Lucas. Hindi ko po siya babawiin dahil magugulo lang po ang buhay niya. Alam ko pong nasa showbiz na ulit ako. Please po, ang anak ko ma. Kahit masilayan ko man lang po si Lucas, parang awa mo na. 3 taon na ang lumipas, simula nang mawalay ang anak ni Charlene sa kanya. Mukha siyang maayos sa harap ng lahat ng fans, sa harap ng kanyang nanay, pero walang araw na hindi niya inisip si Lucas. Iniisip niya ang una nitong pagsasalita, unang paglalakad, unang pagtawa. Lahat ay hindi niya man lang nasaksihan. Bawat birthday ni Lucas, nanghihinayang siya dahil hindi niya ito kasama. Ni hindi niya alam kung ano na ang itsura ng anak niya. Ilang beses siyang humingi ng update sa kanyang ina. Kahit pictures man lang, pero pinagkait din ng mama niya. Mas gusto nito na mag-focus na lang siya sa trabaho. Naging mabait siya. Sinunod lahat ni Charlene ang gusto nito. Ginalingan niya para magkaroon siya ng matatag na pundasyon sa kanyang career. Hindi niya nakukunin dahil natatakot siyang madamay sa gulo ng mundo ng showbiz si Lucas. Pero hangad niyang makita ito, kahit makapiling lang, gusto niyang malaman ng anak niyang nag-e-exist siya kahit hindi nito alam na siya ang tunay nitong ina. Tumayo ang nanay niya at tiningnan siya ng mabuti. Sige, pag-iisipan ko. Pero huwag kang gagawa ng kahit na anong ikasisira ng imahe mo. Nagkakaintindihan ba tayo, Charlene? Tumango siya agad at nagkaroon ng munting pag-asa sa kanyang dibdib. Opo, pangako po. Mas lalo ko pa pong gagalingan sa trabaho. Hindi po ako magpapabaya. Hayaan niyo lang po ako na makita ko ang anak ko. Sige, pero papayag ka na makabuo kayo ng love team ni David. Sabi ng kanyang ina. Gusto ng management yon. Pero ikaw lang ang maarte. Ipapakita ko ang anak mo kapag pumayag ka na lutuin ang love team ninyong dalawa ni David. Puro drama ka palagi umarte, kaya mas maganda kung matuto ka rin sa mga love team. Lalo na't patok yan sa mga Pinoy. Ganyan na ganyan ang mga gusto nila. Hindi agad nakasagot si Charlene.
Mas sanay siyang gumanap sa mga drama dahil walang komplikasyon. Alam niya ang sistema sa mga love team at ayaw niya yon dahil mas may inaasahan ng fans sa artista. Unfair din yon, lalo na't isang babae siya na may anak na. Pakiramdam ni Charlene, dinadaya niya ang mga taong sumusuporta sa kanya. Pero kung yun ang paraan para makita si Lucas, wala na siyang pakialam kung anuman ang magiging kahihinatnan hanggang dulo. Sige po, determinadong sabi ni Charlene. Pumapayag na po ako kahit ano pong gawin niyo sa career ko. Wala po akong sasabihin na kahit ano o tututol pa. Basta ipakita niyo lang po sa akin si Lucas. Ngumiti naman ang kanyang ina. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Huwag kang mag-alala. Tumutupad ako sa usapan kaya tumupad ka rin sa usapan, Charlene. Maliwanag ba? Marahan siyang tumango. Hindi niya gusto ang pagkontrol ng kanyang ina, pero nahihirapan siyang sumuway. Simula bata pa lang, palagi na nitong dinidiktahan ang kanyang buhay. Pero hanggang niya na dumating ang araw na matagpuan niyang kalayaan mula rito. At kasama sa kalayaang iyon ang makasama ang anak niyang si Lucas balang araw. Ma'am Charlene, kailangan mo na raw pong pumunta sa studio ngayon. Magsisimula na raw pong rehearsal. Hinihintay ka po nila. Standby na raw po. Sabi ni Inday, ang kanyang bagong personal assistant. Matagal nang nag-resign ang dating personal assistant niyang si Marie. Nang bumalik siya sa showbiz, hindi na ito bumalik pa. Isa ito sa mga nakakaalam na buntis siya. Gayunpaman, sigurado naman ang kanyang ina na hindi nito ipagkakalat. Naging kaibigan din naman ni Charlene kahit papaano si Marie dahil palagi niya ngang kasama. Minsan ay dito pa siya naglalabas ng mga hinanakit tungkol sa kanyang ina. Ang alam niya, nagkaroon ng sakit ang tatay nito kaya kailangang umuwi sa probinsya para alagaan. Sige, pupunta na ako. Sagot ni Charlene sabay kuha ng bote ng tubig. Kinuha naman ng kanyang personal assistant ang mga gamit na kailangan niya. Kahit sikat si Charlene, ayaw niya namang magpa-espesyal. Lahat naman sila ay napapagod sa bawat araw. Dinidisiplina niya ang sarili para hindi makaabala ng iba. Nakapasok na si Charlene sa studio, ngunit nang makapasok siya sa loob, biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Narinig niya ang isang boses ng lalaki na pamilyar sa kanya. Parang bumigat ang hangin, parang pinipigilan siya ng mundo sa paghinga. Pagkatapos, nakita niya si Harold. Nanlamig ang puso niya sa kabila ng malakas na pagtibok. Nakatayo ito sa tapat ng microphone, kumakanta habang tumutugtog ang banda nito sa likod. Ang mga mata ni Harold ay nakapikit habang dinadama ang musika. Ang ganda po ng mga kanta nila, Ma'am Charlene, no? Parang kinikilig na sabi ng kanyang personal assistant. Mapakla siyang tumawa. Saang banda? Ang pangit kaya? Hindi naman ganyan ang magandang talent, lalo ng vocalist nila. Maraming magagaling na banda sa panahon na to, ni hindi man lang sila masyadong kilala. Tumawa naman ang personal assistant niya. Kilala na po sila. Sila po ang gumawa ng kantang uso ngayon. Yung Bituin po, si Harold nga raw po ang nag-compose nun. Tungkol daw po yun sa isang lalaki na simple lang pero nangangarap ng sikat at parang bituin na klase ng babae. Ang ganda nga po, nakaka-inlove ang boses saka ang pogi pa. Napailing na lang si Charlene. Mas marami pang pogi kaysa sa kanya. Marami pang mas magagaling sa kanila. Ay, basta Ma'am Charlene, sabi pa ni Inday. Loyal po ako sa banda nila. Gustong gusto ko nga po yung mga kanta nila. Kaya nga po, nang maging personal assistant niyo po ako, tuwang-tuwa po ako. Ang dami-dami ko pong nakikitang mga artista at personalidad bukod po sa inyo. Hindi niya inaasahan na makikita doon si Harold. Sa lahat ng schedule niya, hindi niya akalaing kasabay niya pa ang binata. Ilang taon na ang lumipas pero masakit pa rin ang ginawa nito sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, akala ni Charlene ay nakalimutan niya na ito. Ngunit muli niyang nakita si Harold, parang bumalik lang ang lahat. Noong gabing nagkakilala sila, mga pangarap at mga pangako na binuo nila ng magkasama. Pero mas matimbang ang pait ng kahapon. Noong araw na lumayo ito sa kanilang responsibilidad, iniwan siyang mag-isa dahil duwag ito sa naging bunga ng pagmamahala nila. Ang galing talagang kumanta ni Harold, kinikilig pang sabi ni Inday. Napabuntong hininga na lang si Charlene. Hindi naman, sakto lang. Mas may magagaling pang kumanta kaysa sa lalaking yan.
Parang nararamdaman ni Harold ang presensya niya. Nang imulat nito ang mga mata, dumapo ang paningin ng binata sa kanya. Bahagya pang humina ang boses nito at napahawak sa standang microphone na parang doon kumukuha ng lakas. Hindi na nito muling inalis ang tingin sa kanya. Hala, Ma'am Charlene, sa akin po siya nakatingin. Tuwang-tuwang bulalas ni Inday. Napatingin siya sa monitor, nakarehistro roon ang mukha ni Harold habang kumakanta. Nang bumalik ang tingin niya sa binata, nakatingin pa rin ito sa kanya. Nagsalita pa si Inday pero hindi niya na masyadong maintindihan. Kahit may asawa na ako, talaga namang kinikilig pa rin ako sa mga kanta nila. Para sa isang sandali, tila bumagal ang oras. Parang naglaho lahat ng tao at silang dalawa lang ni Harold ang nandoon. Ang ingay, ang daldalan, tila nawala ng magtama ang kanilang mga mata. Ngunit mabilis na nag-iwas ng tingin si Charlene. Hindi na siya babalik sa lalaking duwag. Maya-maya, natapos na rin naman ang banda. Turn na nila sa stage. Nang sa wakas ay natapos ng rehearsal, lumabas na din siya sa studio. Nauna na rin naman ang personal assistant niya dahil may kailangan pa itong gawin. Pero ilang sandali pa, naramdaman niyang isang kamay sa kanyang braso at bigla siyang hinila sa gilid. Harold, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Baka may makakita sa atin dito. Dinala siya ng binata sa walang masyadong tao. Wala ring CCTV sa bahaging yun ng building. Kung mayroon man, hindi rin naman pwedeng ilabas at gumawa ng chismis ang mga staff doon. Charlene, mag-usap tayo. Mahinang sabi nito. Kumabog ang kanyang dibdib. Ayaw niya na itong makausap. Matagal niyang tinapos ang lahat sa kanila, simula nang tinalikuran siya nito. Ano bang gusto mo, Harold? Naiinis na tanong ni Charlene. Talagang may lakas ka pa ng loob para hilahin ako pagkatapos ng ginawa mo? Natigilan si Harold ngunit hindi ito umatras. Sorry, alam kong malaki ang ginawa kong kasalanan sa'yo. Natakot lang ako dati. Pareho pa lang tayong pinapatatag ang karera dati. At hindi ko alam kung paano hawakan ng lahat. Kapag nalaman nilang tungkol dito, hindi lang ako ang babagsak kundi ang mga kabanda ko. Ayaw kong iwan sila sa ere dahil sabay-sabay kaming nangarap. Pero araw-araw ko pa rin iniisip ang nakaraan, Charlene. Kung anong mga nangyari sa atin nun. At kailangan kong malaman kung nasaan ang anak natin. Ramdam ni Charlene ang pagtaas ng galit niya. Wala kang karapatang magtanong tungkol dyan. Nagdesisyon ka na at iniwan mo na ako sa ere. Huwag mong isiping babalik ka sa buhay ko ngayon at magpapanggap na parang okay lang ang lahat. Wala ka nung kailangan kita. Iniwan mo akong mag-isa para harapin ang lahat. Tapos ngayon, gusto mong malaman ang tungkol sa anak natin? Wala kang karapatan sa akin o kay Lucas, Harold. Nagkaroon ng munting pag-asa sa mukha nito. Lucas ang pangalan niya. Nasaan siya? Alam kong tinago sa publiko ang pagbubuntis mo. Pero bakit hindi ko siya makita? Bakit wala kayong kasamang bata? Nasaan ang anak natin? Napaatras si Charlene at nanubig ang mga mata dahil sa luha. Wala kang pakialam. Huwag ka na ulit lalapit sa akin kahit kailan. Matagal na tayong tapos na dalawa. Bahagi ka na lang ng nakaraan ko at hanggang doon ka na lang, Harold. Tumalikod na siya at naglakad papalayo. Naiwan doon si Harold na nakatayo sa madilim na bahagi ng parking lot. Masyado na siyang maraming problema at ayaw niya nang dumagdag pa doon si Harold. Ma'am Charlene, saan po kayo nagpunta? Hindi ko po kayo mahanap. Bulalas ni Inday habang nasa tabi ng van. Diretso namang pumasok si Charlene. Diyan lang, please, umalis na tayo. Pagod na ako at gusto ko nang magpahinga. Nang makalayo na ang van, sakalang nakahinga ng maluwag si Charlene. Ayaw niya talagang mangyari ang ganong klaseng pag-uusap sa pagitan nilang dalawa ni Harold. Hindi niya na muling gusto pang bumalik sa mga sakit na idinulot nito noon sa kanya. Halika dito, Charlene. Saad ng kanyang ina isang araw. May pupuntahan tayo. Napabuntong hininga si Charlene at inilapag ang kanyang tasa. Ano po yon? Saan tayo pupunta, ma? Sandaling hindi nagsalita ang kanyang ina, naabala sa ginagawa nito, bago tumingala at sinagot ang kanyang tanong. Pupunta tayo sa birthday party ni Lucas. Bumilis ang tibok ng puso ni Charlene sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang anak. Si Lucas po, ma? Talaga po? Ramdam na ramdam niya ang init ng kanyang dibdib sa pagbanggit ng kanyang anak. Ang ilang taon niyang hinihiling, mukhang pagbibigyan na ng kanyang ina.
Birthday ngayon ni Lucas para sa kanila. Halos hindi mapigilan ni Charlene ang pananabik. Hindi siya kailanman nagkaroon ng pagkakataon na ipagdiwang ang kaarawan nito. Kaya masaya siya sa sinabi ng kanyang ina. At sa wakas, masisilayan niya na rin ang anak na ipinagkait sa kanya. Okay lang po ba siya? Nasa kanya na bang lahat ng kailangan niya? Mabilis niyang tanong habang nasa biyahe sila papunta roon. Tumango naman ito. Masaya naman siya, okay lang. Maganda naman ang buhay niya kasama ang kanyang adoptive parents. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Pero tandaan mo, Charlene, hindi ka dapat magpahalata. Hindi alam ng adoptive parents niya na biological mother ka ni Lucas. James na rin ang pangalan ng bata. Akala nila kaibigan lang tayo. Natagalan akong ibigay sa'yo ang hiling mo kasi kinaibigan ko pang mga yon para madali mong makita ang anak mo. Napakunot ang noo ni Charlene at ramdam ang kirot ng katotohanan iyon. Alam po ba ng anak ko na ampun siya? Mariing umiling ang kanyang ina. Hindi niya alam. Hindi rin alam ng mga magulang niya na may connection tayo sa bata. Ibinigay ko noon sa isang kaibigan si Lucas, kaya ibinigay niya naman sa mag-asawa. Sinisigurado kong walang malalamang connection ng mag-asawa sa'yo, Charlene. Tumango na lang siya kahit na nasasaktan siyang hindi kinikilala ng anak. Kahit ano gagawin ni Charlene para magkaroon lang ng connection kay Lucas, para maiparamdam dito ang pagmamahal na mayroon siya para sa bata. Ang tanging nagawa ni Charlene ay manood sa malayo, kontento sa kalamang maganda ang buhay ni Lucas. Isang mas maganda at payapang buhay kaysa sa maibibigay niya rito. Gayunpaman, mahirap pa rin talagang mawalay sa kanyang minamahal na anak. Tahimik na ang biyahe papunta sa birthday party. Pagdating nila, pinapasok sila dahil may imbitasyon ng kanyang ina. Nanlaki pa ang mga mata ng receptionist nang makita siya. Parang gusto nitong magtatalon sa tuwa, pero pinigilan lang dahil nasa trabaho. Good day po, Miss Charlene, sabi ng isang babae sa kanya at manghang-mangha pa. Malawak siyang umiti kahit na malayo naman ang ngiting yon sa emosyong nararamdaman niya. Good day din, trabaho kayo ng mabuti. Tumango naman agad ang mga ito. Pagpasok, bumungad agad sa kanya ang tawanan ng mga naglalarong bata. Inilibot ni Charlene ang mga mata sa silid. Hinahanap ang anumang senyales ng kanyang anak. Napangiti siya nang makita ang isang larawan. Halos maluha pa nga sa sobrang saya. Siya na po ang anak ko, ma? Siya nga. Bahagyang lumapit ang kanyang ina at hinawakan ng kanyang braso. Ayusin mong sarili mo. Baka makahalata o magtaka ang mga makakakita sa'yo. Hindi ka pwedeng maging emosyonal. Napasinghap si Charlene at inayos ang sarili. Sorry po, ma. Masaya lang po ako. At pagkatapos, habang siya ay nakatayo sa gilid, isang maliit na batang lalaki ang nakabunggo sa kanya. Bumagsak ito sa lupa, kaya mabilis niyang inalalayan. Okay ka lang ba, Lucas? Umiling naman ito. Hindi po ako si Lucas, ako po si James. Kahit na sinasaway siya ng kanyang ina, wala na siyang pakialam. Hinila niya ang bata at mahigpit itong niyakap. Napapikit siya, nararamdaman ang labis na pangungulila sa loob ng ilang taon. Aray ko po, hindi po ako makahinga, sabi pa ng batang lalaki sa kanya. Pinakawalan niya naman ito agad sabay ngiti. I'm sorry baby, gusto lang kitang ihag. Maya-maya may tumawag na sa anak niya. James, nandyan ka lang pala, halika muna rito. Lumingon ang batang lalaki at ngumiti bago tumakbo patungo sa kinikilala nitong ina. Naninikip ang dibdib ni Charlene, parang gusto niya nalang sabihin kay Lucas ang lahat. Gusto niyang siya ang tawagin nitong mommy. Hinawakan ng nanay niya ang kanyang braso. Charlene, ano ba? Punasan mo yung mga luha mo. Kapag ganito pa ulit ang naging reaksyon mo, hindi ko nahahayaang makita mo pa ulit ang anak mo. Umiling naman siya kaagad. Ma, wag po. Please, kahit matanaw ko lang po mula sa malayo ang anak ko, kontento na po ako. Panatag naman po ako na nasa maayos pa rin po siyang kalagayan. Muli siyang lumingon kay Lucas. Nakita niyang binuhat si Lucas nang kinikilala nitong ama. Nandito siya at nakikita ang anak niya na namumuhay ng puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Ngunit hindi yon ang kanyang pag-ibig at hindi yon ang kanyang pag-aalaga. Gusto ni Charlene na pagmamahal niya muna ang matanggap ni Lucas bago ang pagmamahal ng ibang tao. Sinundan ng kanyang mga mata si Lucas habang tumatakbo ito patungo sa adoptive parents nito. At isang alo ng kalungkutan ang bumalot sa kanya.
Siya dapat ang nagbibigay sa bata ng buhay na nararapat dito. Siya dapat ang nakakita sa mga unang nitong hakbang noon, sa mga unang salita, sa unang kaarawan. Ngunit sa halip, nakatingin lang siya mula sa isang tabi, kontento pero durog na durog naman ang puso. Habang nagpapatuloy ang party sa paligid niya, tahimik na hinihiling ni Charlene sa kanyang anak ang lahat ng kaligayahan sa mundo. Yun na lang muna sa ngayon ang tanging niyang magagawa para kay Lucas. "Miss, pwede ba akong bumalik? Hindi ko na malayang nawawala palang wallet ko." Sabi ng adoptive mother ni Lucas na si Janet sa cashier. Tumayo naman si Charlene at ibinigay ang kanyang card. "Ako na lang ang magbabayad, miss." Nang lumingon sa kanya si Janet, nagulat agad ito. "Ikaw pala yan, Charlene. Thank you so much. Kung wala ka, mas lalo akong mapapahiya rito. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin ang wallet ko." Napangiti naman si Charlene. "It's okay. Friend kayo ng mama ko, kaya tinuturing ko na rin kayo na parang kaibigan." Maluwag ang schedule ni Charlene ng araw na yon. Hindi yun coincidence. Talagang sinadya niya na magkita sila ni Janet sa store. Kailangan niyang mapalapit dito para kahit papaano ay mapalapit din siya sa kanyang anak. Walang magtataka na kahit na sino at iisipin lang na anak ng kaibigan niya si Lucas. Gusto niyang magkaroon ng bonding kasama ang anak niya nang walang idinudulot na gulo rito. "Hi, Tita Charlene!" Nakangiting bati ni Lucas. Para namang hinaplos ang kanyang puso. "Hi!" Ibinigay nito sa kanyang isang chocolate. "For you, Tita Charlene. You're so pretty. Sabi ni Mommy, artista ka daw po. Pero hindi ko po kayo nakikita sa TV." Natawa naman si Janet. "Anak, puro educational videos lang ang pinapanood mo. Ang Tita Charlene mo, actress at sa mga drama at movie makikita. From now on, close na tayo. Close friends na kami. Kaya parang mommy na rin ang turing mo sa kanya." Napatingin siya kay Janet. Parang tatalon ang puso ni Charlene sa sobrang pananabik. Hindi alam ni Janet kung gaano kalaking bagay sa kanya na ituring ng anak niya bilang isang ina. Doon niya napagtantong hindi pala ito madamot. Mas lalo siyang napanatag na nasa mabuting kamay na punta ang anak niyang si Lucas. "Hindi na ako natutuwa sa iyo, David." Bulalas ni Charlene sa ka-love team niyang si David na masyadong entitled. Sinundan niya si David papasok ng dressing room. Umaalingaw-ngaw ang mga yabag nito at isinara ang pinto sa likuran. Nadidismaya ang binata pero mas nadidismaya naman siya. Ramdam ni Charlene ang bigat ng titig nito sa kanya at hindi siya komportable. "Charlene," sabi ni David, mahinahon pero pilitang boses. "Ano yun? Bakit ka umiwas nang hinalikan kita kanina?" Huminga siya ng malalim. "Alam mong rules, David. Nag-usap tayong dalawa sa boundaries natin para lang mag-work tong love team na to. Sabi ko sa'yo, pumapayag lang ako sa kiss kung para sa acting o may project tayong ginagawa. Pero kung para sa show lang at nasa harap tayo ng live audiences, ayoko nga, David. Malinaw na on-screen partners tayo pero hindi sa totoong buhay. Alam din naman ng fans yon. Pero dahil sa mga ginagawa mo, nabibigyan ng mga fans ang kulay at issue ang kung anong meron sa atin." Humakbang papalapit si David at hindi mabasa ang ekspresyon. "Gusto nilang magkasama tayo, Charlene. Gusto nilang maniwala na totoo ang nakikita nila sa screen. Fans natin sila. Kaya bakit hindi natin ibigay? Pareho naman tayong single. Ilang taon na kitang nililigawan, pero hindi mo pa rin ako sinasagot. Eto ng pagkakataon nating ibigay sa kanilang inaasahan nila." Naninikip ang dibdib niya. Hindi ito tungkol sa gusto ng mga tagahanga natin, David. Ang akin lang, may limitations ang kaya nating ibigay sa kanila. At ilang beses na akong tumanggi sa'yo pero patuloy ka pa rin. Ayoko nga sabi. Magkatrabaho lang tayo. Yun lang ang tingin ko sa mayroon sa ating dalawa. At hindi nahihigit pa ron. Nagdilim ang mukha ni David. Ang pagkadismaya ay gumagapang sa boses nito. "Anong ibig mong sabihin? Kahit kaunting fantasy ng pagiging mga delusional nila, hindi mo pa mapagbibigyan, Charlene? Matagal na natin tong ginagampanan at hindi mo maikakaila na may chemistry sa pagitan nating dalawa. Ayaw mo pang totohanin na lang at para matapos ng problema." Umiling si Charlene. "Hindi ako magsisinungaling sa kanila, David. Hindi ako magpapanggap na tayo dahil lang mas madali para sa lahat. Huwag mo akong pilitin sa isang bagay na ayaw ko namang gawin." Namilog ang mga mata ni David at saglit na nakita ni Charlene ang sakit sa mga iyon. "Kung ganun,
Ano to? Ano gusto mo, Charlene? Ilang taon na nating binuo to. At hindi mo pa rin ako binibigyan ng pagkakataon. Ano bang masama sa gusto ko na maging totoo to? Alam kong ako lang ang pumuporma sa'yo. At halos araw-araw na tayong magkasama. Bakit hindi ka pa rin nahuhulog sa akin hanggang ngayon? Lumingon si Charlene sa binata at tiningnan ito ng mabuti. David, ayoko sa'yo. Wala tayong relasyon sa totoong buhay at yun ang ipapakita natin sa fans sa ayaw at sa gusto mo. Hindi kita gusto sa paraang gusto mo. Hindi kita gusto ng ganyan at hindi ko gagawin. Hindi ikaw ang tipo ko. Hindi ikaw ang taong gusto kong makasama. I'm sorry pero sana respetuhin mo ang mga desisyon ko. Napaatras si David. Hindi makapaniwala ang mukha nito. So ano? Ang mga panahong magkasama tayo, wala talagang kabuluhan para sa'yo? Ganoon lang ba talaga ako, Charlene? Ano bang mali sa akin? Bakit kahit anong gawin ko, hindi mo ako magustuhan? Tiningnan niya ng mabuti si David. Aaminin ni Charlene, magandang maging boyfriend ang binata. Boyfriend material ito, tipong mapagmahal at maalaga. Pero hindi niya talaga mabuksan ang kanyang puso para rito. Iniisip ni Charlene na baka hanggang sa mga sandaling yon, mahal niya pa rin si Harold. Bukod doon, magiging unfair din siya kay David, lalo na at may sikreto siya. Magugulat din ito kapag nalaman na mayroon na siyang anak. Masyado ng komplikado ang buhay nilang mag-ina at hindi na siya magdadagdag pa. Wala siyang ibang priority kung hindi ang makasama si Lucas kahit sa maliit na sandali lamang. May kabuluhan ang ginagawa natin pero hindi sa parang iniisip mo. May kabuluhan dahil pareho natin tong trabaho. Palagi kitang iginagalang bilang isang katrabaho as a partner on screen. Ngunit hanggang doon na lang, David. Hindi kita gagawing boyfriend dahil lang sa gusto ng mga fans. Oo, may feelings ka sa akin pero ako, wala akong nararamdaman para sa'yo. Hindi ako magpapanggap kahit kanino. Kahit para sa'yo. Bumagsak ang mga balikat ni David. Naging mahabang pasensya ko sa'yo, Charlene. Hinihintay ko makita mo ko hindi bilang ka-love team mo. Naghihintay ako palagi na maunawaan mo. Nadurog ang puso ni Charlene, ngunit alam niyang yon ang pinakamabuti. Then, maybe it's time na tumigil na tayong dalawa sa pagpapanggap. Hindi ka maaaring patuloy na maghintay sa isang bagay na hindi mangyayari. Sorry, David. Hindi ko talaga kayang pagbigyan ng gusto mo. Maging professional na lang tayong dalawa. Parang walang hanggan ang katahimikan sa pagitan nila. Tinitigan siya ni David at halatang may pinipigilang sakit sa mga mata. Siguro, hangal ako para isipin na pareho lang ang nararamdaman nating dalawa, Charlene. Siguro niloloko ko lang talagang sarili ko. Pinapaniwala na gusto mo rin ako. Hindi ako ang dapat mong ligawan, David. Baka magsisi ka lang din. Sabi pa ni Charlene. Deserve mo ang taong kaya kang mahalin pabalik sa paraang gusto mo. Yung taong kayang ibigay lahat ng gusto mo sa isang relasyon at alam nating pareho na hindi ako yon. Hindi na nagsalita pa si David. Tumalikod na lang ito at lumabas mula sa dressing room. Naiwan si Charlene na nakatayo roon. Napabuntong hininga na lang siya. Yun ang rason kung bakit ayaw niyang may maka-love team na pinipilit sa kanya ng kanyang ina. Ma'am Charlene, ayos lang po ba kayo? Tanong ng personal assistant niya. May gusto po ba kayong kainin? Nakita ko po nag-aaway kayo ni David kanina. Napabuntong hininga si Charlene at tinanaw ang labas mula sa bintana ng van. Oo, ayos lang ako. Don't worry, Inday. Maya-may tumigil ang van dahil sa sobrang traffic. Nakuha ang atensyon ni Charlene ng isang batang lalaki na namumulot ng mga bote sa basurahan. Medyo madungis at halatang pagod na. Habang nakikita niya ang bata, bigla niyang naalala si Lucas. Mabuti na lang napunta sa maayos na buhay ang anak niya. Kung ganoon siguro ang nangyari kay Lucas, hinding-hindi mapapatawad ni Charlene ang kanyang sarili. Inday? Bumalikwas naman agad si Inday. Yes, ma'am? May pagkain ba tayo dyan? Tanong ni Charlene habang nakatingin pa rin sa batang lalaki. Meron po, ma'am. Marami nga po kayong tira dito. May mga binigay din po ang fans mo, ma'am. Nakangiting sabi pa nito. Kumuha siya ng ilang pagkain doon. Dinamihan niya na at pinili niya ang mga pagkain alam niyang mabubusog ang bata at kaya rin itong dalhin. Manong, saglit lang ha. Itabi mo po muna rin sa malapit sa may bata. Utos ni Charlene. Nang makalapit ang van, binuksan niya agad ang bintana sa tapat niya. Bata!
Lumingon agad ito sa kanya. Bakit po? Inilabas niya ang maraming supot. Pagkain sa'yo na lang. Napangiti agad ang batang lalaki at kinuha ang mga yon. Wow, ang dami, mukhang masasarap. Salamat po. Napangiti si Charlene habang tinitingnan ang mukha ng bata. Parang hinahaplos ang kanyang puso. Kumain ka ng marami ha? Anong pangalan mo? Bakit nasa kalsada ka? Nag-aaral ka pa ba? Dodong po, hindi po ako nag-aaral kasi hindi raw po maayos ang requirements ko. Pero marunong po ako magbasa, sumulat, saka po magbilang. Ngiti-ngiti na sabi nito. Wala pong makain sa bahay kaya naghahanap po ako ng mga bote pang bili po ng pagkain. Lasing po kasi si tatay. Hindi niya naman po ako inaalagaan katulad ng pag-aalaga ni nanay. Nahabag agad ang kanyang puso. Nasasaktan siya para sa mga batang pinabayaan ng mga magulang. Kung kaya niya lang alagaan lahat ng bata sa mundong nakakaranas ng kahirapan at kamalasan sa buhay, nagawa niya na sana. Kinuha ni Charlene ang kanyang wallet at naglabas ng 1,000. Kinuha niyang kamay ng bata. Walang pakialam kahit marumi pa iyon. Itago mo to ng mabuti para naman may pangbili ka ng pagkain mo sa mga susunod na araw. Suminghap naman si Dodong at naluluha na. Maraming salamat po. Sobrang bait mo po. Sobrang ganda mo po tapos sobrang bait pa. Mahal po ni Lord ang mga katulad mo. Napangiti naman si Charlene at hinaplos ang mukha ni Dodong. Huwag ka nang umiyak. Dapat masaya ka. Mahal ka ni Lord, Dodong. Darating ang araw na magiging maayos ang buhay mo basta magsikap ka lang. Tumango naman si Dodong. Maya-maya'y umalis na rin naman sila. Gayunpaman, parang naiwan ang puso ni Charlene sa batang iyon. Masaya siya na kahit papaano napangiti niya si Dodong pagkatapos ng naranasan itong hirap sa isang buong araw. Charlene, mabutit dumating ka. Akala ko hindi ka na makakarating. Bulalas ng kaibigan niya. Sobrang busy mo palagi. Tumawa naman si Charlene. Kaibigan kita, syempre, hahanap ako ng oras sa'yo kahit magalit pa ang mama ko pati na rin ang manager. Humalakhak naman ang kanyang kaibigan. Kau talaga, since nandito ka na, magbakasyon ka na rin. Magsaya't magpahinga ka rito, masyado kang pinapagod ng management ninyo. Palibhasa, alam nilang kikita sila sa'yo ng malaki. Muli na namang natawa si Charlene. Inimbitahan siya ng kanyang kaibigan sa isang private beach resort para sa birthday party nito. Sinikap niyang maka-attend dahil ilang taon na rin siyang hindi sumisipot. Kinuha niya na rin ang pagkakataong yon para magpahinga. Pero paano niya gagawin yon kung nandoon naman si Harold? Nagkatinginan na naman silang dalawa. Para bang naging talento na ni Harold iyon, ang mahanap agad siya ng paningin kahit gaano karami ang mga tao sa paligid. Mabilis na inikot ni Charlene ang kanyang ulo. Kunwari hindi ito napansin habang naglalakad patungo sa kanyang mga kaibigan. Magalang, ngunit pilit ang kanyang ngiti habang binabati ang lahat. Pilit na binabaliwala ang naninikip niyang dibdib. Kailangan niyang iwasan si Harold. Lumipas ang gabi at nagawa ni Charlene na iwasan ang binata. Dumikit lang siya sa kanyang mga kaibigan at inoon ang kanyang atensyon sa party. Gagawin nating espesyal ang gabing to para sa ating birthday girl. Venice, may talent fee kami rito. Sabi ni Harold kaya nagtilian at tawanan ang mga guests. Mahal bang talent fee nyo? Mamaya singilin nyo ako ha. Akala ko naman regalo nyo sa akin. Natatawang sabi ni Venice. Nagsimula ng kumanta si Harold. Hindi na kailangan pang makita ni Charlene ang binata para maramdaman ang bigat ng presensya nito. Ang boses nito ay bumalot sa kanya. Nakapapawi pero pamilyar ang sakit. Muling nanikip ang dibdib ni Charlene. Hindi na yata titigil yon kapag nasa paligid si Harold. Parang nagiging bago ulit ang lumang sugat sa kanyang puso. Mabilis siyang tumalikod at nagdahilan na lang. Ang malamig na hangin sa gabi ay tumama sa kanyang mukha. Napabuntong hininga siya nang makalapit na sa dalampasigan. Charlene! Mahinang tawag ni Harold. Hindi siya lumingon. Alam niyang si Harold yon. Ramdam niya ang tensyon sa hangin habang nakatayo ito sa kanyang likuran. Naghihintay na lingunin niya. Ilang hakbang pa ang ginawa niya. Umaasang iiwan siya nito, ngunit sumunod pa rin. Kumusta ka na? Tanong ni Harold. Okay lang ako. Sagot ni Charlene, pagod nang makipagtalo na lang palagi rito. Naramdaman niya ang tingin ng binata. So, kayo na ba talaga ni David?
Magkasama ba talaga kayo? Real life couple na ba kayo? Ayaw niyang pag-usapan ang tungkol kay David. Ayaw niyang pag-usapan ng alinman sa mga yon. Wala na dapat pakialam si Harold sa kanya. Huwag mong pakikialaman ng mga bagay na hindi ka naman dapat concern, sabi ni Charlene. Tapos na tayo, Harold. Hindi mo na kailangan magtanong tungkol sa buhay ko. Nagsimula siyang maglakad palayo, ngunit pinigilan siya ng boses ng binata. Gusto kong makilala ang anak natin. Nag-alab ang galit sa loob niya at hinarap ito. Huwag mo siyang mabanggit-banggit ngayon na para bang hindi mo tanalikuran ang responsibilidad mo noon. Wala kang karapatang magtanong tungkol sa kanya. Nakita kita minsan, sabi ni Harold na desperado ang boses. Nasa isang school ka. Nagpo-post ka ng larawan kasama isang bata. Wala akong nakikitang bata sa inyo at sa batang yun ka lang malapit. Siya ba ang anak natin? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Bulalas ni Charlene. Pinamigay siya ni Mama kahit ayoko. Wala akong magawa kasi kontrol niya ako at natatakot akong hindi na ipakita sa akin si Lucas. Maayos ang buhay ng anak ko pero hindi ko siya makapiling dahil magugulo lang ang lahat. Pero alam mo, hindi naman talaga dapat mangyayari to. Kung pinanagutan mo lang sana ako noon at hindi ka naging duwag, kasama ko pa sana si Lucas ngayon. Namuo ang mga luha ni Harold. I'm sorry. Nakakuyom ang mga kamay ni Charlene, sinusubukang pigilan ang emosyon. Pero hindi ko hahayaang sirain mong buhay niya. Ako lang ang pwedeng pumasok sa buhay ng anak ko. Hindi kita hahayaan kasi duwag ka at wala kang karapatan, Harold. Magandang buhay niya. Tahimik ng buhay kasamang mga taong nagmamahal sa kanya. Hindi ka niya kailangan. Humakbang papalapit si Harold at nagsusumamo ang mga mata. Pero ako ang ama niya, Charlene. May karapatan akong makilala siya. Araw-araw ko siyang iniisip. Sa tingin mo ba, hindi mahirap para sa akin? Tandang-tanda ako pang mukha mong punong-puno ng luha nang sinabi ko sa'yong hindi ako handa na mabuntis ka. Nagsisisi ako ng sobra, Charlene. Naputol ang pasensya ni Charlene. Tumigil ka. Tumigil ka na lang. Tapos na tayo, Harold. Natapos na tayo, mga taon ang nakakaraan. Huwag kang lalapit sa akin. Huwag kang lalapit sa anak ko. At huwag kang magsasabi ng anuman sa sino man tungkol sa nangyari sa atin noon. Ayoko ng chismis, lalo na ngayong may career at ka-love team na ako. Hindi ka na parte ng buhay ko. Lumambot ang mukha ni Harold sa panghihinayang habang nanginginig ang boses. Mahal pa rin kita, Charlene. Pinagsisisihan ko ang lahat. Natakot ako pero mahal na mahal pa rin kita. Umiling si Charlene, pilit na sinasaway ang sariling mahulog na naman sa mga salita nito. Hindi na kita mahal, Harold, at kailangan mong ihinto ang pagsasabing may nararamdaman ka para sa akin. Dahil kasuklam-suklam lang, hindi ko kailangan ng lalaking duwag. Tinakbuhan mo ang iyong responsibilidad at ngayon mo lang aayusin kung kailan huli na ang lahat. Huwag mo na akong kakausapin kahit kailan. Tumalikod si Charlene at lumayo. Hindi niya nakaya ang bigat na nararamdaman. Samantala, naiwan si Harold na nakatayo doon sa tahimik na gabi, nag-iisa at puno ng mga pagsisisi. 4 na taon ang lumipas at nananatiling ganoon ang buhay ni Charlene. Ngumingiti at tumatawa siya sa harap ng lahat, pero nangungulila pa rin siya para kay Lucas. Nasasaktan pa rin ang puso niya para sa nakaraan nila ni Harold. Subalit ang sakit na nararamdaman ni Charlene, mukhang madadagdagan pa. Ang mga taong nagbibigay sa kanya ng kasinungalingan, mukhang may katapusan na rin. Mag-ingat ka, baka magkasugat ka sa tuhod. Hindi napigilang paalala ni Charlene sa kanyang anak na si Lucas. Tumango naman ang bata. Okay po, Tito Charlene. Nakaupo si Charlene sa isa sa mga malapit na bench kasama si Janet. Nakatutok ang mga mata niya kay Lucas habang tumatakbo ito sa damuhan. Tingnan mo siya. Bulong ni Charlene at isang malambot na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi. Napakabilis niyang lumaki. Tumango si Janet ngunit tila malayo ang tingin nito. Napansin agad yun ni Charlene. Alam mo, ito lang ang pagkakataong mapapanood ko siyang maglaro. Patuloy ni Charlene, ang kanyang boses ay mahinahon at halos malungkot. Parang ang sarap sa pakiramdam kapag may batang tumatawag sa'yo ng mommy, no? Bahagyang napangiti si Janet. Mag-asawa ka muna bago ka mangarap ng anak.
Mahina namang tumawa si Charlene, pero sa gilid ng mata niya, may nakita siyang pumukaw sa kanyang atensyon. Tumingin si Charlene sa kanyang kaibigan. Nadudurog ang kanyang puso nang makitang unti-unting tumutulo ang luha sa mga mata ni Janet. Janet? Mahinang tanong ni Charlene na lalong lumaki ang pag-aalala. Ayos ka lang ba? Nakatutok ang tingin ni Janet kay Lucas habang tahimik na bumagsak ang mga luha sa pisngi. Si James, bulong ni Janet. Natatakot akong mawala sa akin si James. Hindi siya nanggaling sa akin pero para sa akin, tunay ko siyang anak. Bumilis ang tibok ng puso ni Charlene. Oo naman, anak mo siya. Hindi ka man niya tunay na ina, siguradong magiging masayang tunay niyang nanay dahil kayo ang nag-aalaga sa kanya. Pinunasan ni Janet ang mga luha. Malaki lang kasi ang problema naming mag-asawa. Natatakot kami pareho, kahit na legally adopted naman si James. Bumalik na kasi ang mga magulang ni James at gusto siyang ilaban para makuha sa amin. Ano? Naguguluhang tanong ni Charlene. Teka lang, ano bang ibig mong sabihin? Baka naman nagkamali lang. Sigurado si Charlene na baka may pagkakamali. Hindi pwedeng mangyari yon dahil siya naman ang tunay na ina ng bata. Kaya bakit may bigla na lang susulpot na nagkiklaim sa batang alam niyang si Lucas? Puno ng kalungkutan ang mga mata ni Janet nang sinalubong ang tingin niya. Nagsagawa sila ng DNA test. Inulit ko pa at nag-positive. Walang kahit na anong pagkakamali. Anak nila si James. Alam ko namang hindi sa akin ang anak ko pero ayaw kong kunin siya ng iba sa amin, Charlene. Umawang ang bibig ni Charlene. Natulala at hindi makapaniwala. Parang gumuho ang kanyang mundo. Parang lahat ng pinaniniwalaan niyang totoo ay naglaho. Sa loob ng mahabang saglit, ang tanging nagawa niya ay titigan si Janet na nakatulala sa katahimikan. Mas lalo pang nagsalita si Janet. Pero pinalaki ko siya. Inalagaan siya, minahal ko. Sa mahabang panahon, akin siya. Akin si James, Charlene. Anak namin siya ng asawa ko. Ayokong makuha siya ng mga magulang niyang pinabayaan lang naman siya. Mahigpit niya na lang niyakap si Janet. Kahit gulong-gulo siya sa mga nangyayari, ang batang akala niya na kanyang anak, hindi rin pala sa kanya. Kung ganon, nasaan ang totoong anak ni Charlene? Nasaan ang totoong Lucas? Naramdaman ni Charlene ang bigat ng revelasyon na dumampi sa kanyang dibdib. Minahal niya ang batang inakala niyang si Lucas. Nang makarating sa sariling sasakyan, hindi niya na napigilan ang mga luha. Diyos ko, nasaan na po ang anak ko? Wala siyang ibang ginawa kundi ang humikbi. Lucas, nasan ka na? Anong nangyari sa'yo, anak? Kahit punong-puno ng luha ang mga mata, sinikap niya pa rin magmaneho pa uwi. Isa lang ang makakasagot sa kanya. Isa lang ang may alam sa katotohanan at walang iba kundi ang kanyang ina. Kumakabog ang dibdib ni Charlene sa kanyang pagpasok sa bahay. Magandang bahay na nakakasakal na palagi. Hindi kailanman nagdulot ng ginhawa kundi isang hawla. Mama! Matalas ang boses na tawag ni Charlene habang umaakyat sa hagdan. Kumunot ang noo ng nanay niyang si Eleanor. Ano bang problema mo? Bakit ka ba sumisigaw? Kailangan kitang makausap ngayon din. Marinyang sabi at wala nang pakialam kung bastos na siyang magsalita. Ano ba, Charlene? Tanong ni Eleanor. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Bakit ang bastos mo ngayon? Alam ko ng totoo, ma. Galit niyang sabi rito. Hindi si James si Lucas, diba? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Eleanor, ngunit mabilis nitong tinakpan ng reaksyon. Anong sinasabi mo? Anak mo yung bata. Bakit naman magiging hindi si Lucas yon? Nakakuyom ang mga kamao ni Charlene sa kanyang tagiliran. Huwag ka nang magsinungaling, ma. Alam mo talaga kung anong sinasabi ko. Paano mo to nagawa sa akin, ma? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Hindi si Lucas si James. All this time, maling bata palang sinusubaybayan ko sa paglaki. Bakit ganito ka, ma? Bakit palagi mo nalang pinapahirapan ang buhay namin ng anak ko? Mabagal na bumuntong hininga si Eleanor. Charlene, kailangan mong kumalma. Siyempre si James si Lucas. Ano bang mga sinasabi mo? Sige na magpahinga ka na at baka pagod ka lang. Hindi! Hindi lang to basta pagod, ma. Basag ang boses ni Charlene sa pagkadismaya. Hindi ako matatahimik. Paano
Paano ako hihinahon kung kapag nalaman kong nagsisinungaling ka sa akin? Alam ko ng totoo. Iba ang biological parents ni James. Hindi ako ang totoo niyang ina. Hindi siya sa akin. Hindi siya si Lucas. Kaya tinatanong kita, nasan ang anak ko, ma? Nasan si Lucas? Tumigas ang mukha ni Eleanor bago sumagot. Wala na si Lucas. Napaatras si Charlene na parang sinampal. Ano? Anong ibig mong sabihing wala na? Wala! Nga! Ulit ni Eleanor at tumaas ang boses sa galit. Wala na siya at hindi ko alam kung nasaan. Parang pisikal na suntok sa dibdib ni Charlene ang mga sinabi ng kanyang ina. Halos hindi siya makahinga nang magsimulang mag-sink in ang katotohanan tungkol kay Lucas. Minahal niya ang batang inakala niyang si Lucas at ngayon ang sarili niyang ina ay nagsasabi sa kanya na ang lahat pala ay kasinungalingan lang. Anong wala? Ma! Anak ko yun na apo mo rin. Saan mo siya dinala? Nanginginig sa galit at sakit ang boses ni Charlene. Nasaan si Lucas? Saan mo siya dinala? Sabihin niyo sa akin ng totoo. Huwag kayong magsinungaling. Huwag niyong ilayo sa akin ang anak ko. Tuluyang sumabog ang kanyang ina. Binigay ko siya kay Marie. Tanda mo? Yung dati mong personal assistant. Sa kanya ko pinaalaga ang bata. Okay naman. Pero nung 3 taong gulang si Lucas, nung ipapakilala ko sa'yo, nawala siya kay Marie. Nawala siya, Charlene. Hindi na mahanap. Ilang taon nang lumipas at hindi na matagpuan ang totoo mong anak. Parang tumigil ang puso ni Charlene. Ano? Sinasabi mo po sa akin na nawala siya? Nawala niyo ang anak ko? Bakit? Maanak ko po si Lucas. Kung una pa lang hindi mo po kinuha sa akin ng anak ko, hindi po mangyayari to. Sinubukan naming hanapin si Lucas. Sabi pa ni Eleanor habang humihit-hit ng sigarilyo. Pero masyado nang busy. Hirap nang hanapin. Wala na akong oras para maghanap pa ng batang nawawala. Batang nawawala? Anak kong sinasabi mong nawawala. Namula ang mukha ni Charlene sa galit. Wala kang oras? Anong ibig mong sabihin na wala kang oras? Nagkaroon ka ng oras na magsinungaling sa akin para ipagpatuloy ang pang-uuto mo sa akin. Pero ang hanapin ng anak kong naiwalan yung dalawa ni Marie, walang oras? Nagkaroon ka ng oras upang hayaan akong maniwala na si James ang anak ko, habang ang totoong Lucas, hindi ko alam kung nasan o kung ano nang totoong nangyari. Paano mo nagawa sa akin to, ma? Nanay ka rin. Bakit hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko? Tao ka pa ba? Ha? Kung nawala ang anak ko, sana sinabi niyo sa akin at hindi niyo ko pinaniwala sa kasinungalingan. Sinamaan siya ng tingin ni Eleanor. At ano? Pababayaan mo ang pag-aartista mo dahil dyan na naman sa anak mo? Hindi mo naiintindihan, Charlene. Kung sinabi ko sa'yo ang totoo, hindi gaganda na ganito ang career mo. Palagi ka nalang nagiging distracted sa anak mo at hindi ko hahayaang mangyari yon. Lumabo ang paningin ni Charlene sa mga luha. Galit na galit siya sa kanyang ina na gusto niya nalang itong sigawan ng paulit-ulit. Nanginginig siya sa labis na bigat ng emosyon na dumidiin sa kanya. Kaya ano? Pababayaan mo na lang na nawala ang anak ko? Wala kang kasing sa mama. Wala na akong pakialam sa career ko. Wala akong pakialam sa showbiz o kung ano pa man. Hahanapin ko ang anak ko. Babawiin ko ang anak ko kahit anong mangyari. Ang mga mata ni Eleanor ay kumikinang sa galit at bago pa makapag-react si Charlene, nakatanggap na siya ng malakas na sampal mula rito. Napadaing siya ng hilahin nito ang kanyang buhok. Huwag kang maglalakas loob na kausapin ako ng ganyan, Charlene. Anong walang pakialam? Baliw ka na ba? Sisirain mo ang buhay mo para lang dyan sa anak mong hindi ka sigurado kung patay na ba o buhay pa? Napasigaw si Eleanor at mas hinigpitan ang hawak sa buhok niya. Hindi pa patay ang anak ko. Huwag mong sabihin yan, ma. Umiiyak niya ring sigaw. Pero malakas na naman siyang sinampal ng kanyang ina. Wala akong pakialam. Mananatili ka sa kung ano man ang ginagawa mo ngayon. Kung susubukan mong lumaban pa sa akin, hindi mo gugustuhin malaman kung anong magagawa ko sa'yo. Sa iyong karera. Binuo kita. Ako ang dahilan kung bakit nandyan ka sa posisyon mo ngayon. Kaya kitang sirain ng ganun kadali. Tumulo ang mga luha ni Charlene sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang galit ay tumugma sa kanyang ina. Napakasama mo. Sana, hindi na lang ikaw ang naging nanay ko.
Napasigaw si Charlene nang hilahin at iuntog pa siya ng kanyang ina sa may pinto. Hindi na bago yun sa kanya. Simula bata pa lang, sinasakpan na siya ng ganoon karahas ni Eleanor. Lalo na kapag hindi siya sumusunod sa mga audition na gusto nitong salihan niya. At ang trauma na yon, nadala niya hanggang pagtanda. Takot na takot pa rin si Charlene sa kanyang ina. Kahit ayaw niyang makontrol nito, nangyayari pa rin dahil mas nilalamon siya ng takot niya. Pero kahit nangingibabaw ang labis na takot sa kanyang dibdib, hindi yun makakapigil sa kanya para hanapin ang totoo niyang anak. Kahit anong gawin ng kanyang ina, hindi titigil si Charlene na hanapin ang kapayapaan para sa kanila ni Lucas. Kapag nahanap niya ng kanyang anak, gusto niya nang matuldukan lahat ng kasamaan ng kanyang ina na si Eleanor. Ma'am Charlene? Gulat na sabi ng dati niyang personal assistant na si Marie. Namumuo na naman ang galit sa kanyang dibdib. Gusto niyang saktan ng paulit-ulit si Marie para sa pagsunod sa kanyang ina at para sa kapabayaan nito kay Lucas. Gayunpaman, nandoon siya para maghanap ng impormasyon. Pasok po kayo. Hindi ko po alam na alam niyo po ang bahay namin dito sa probinsya. Sabi ni Marie sa kanya. Nagtanggal si Charlene ng face mask. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam kong sa'yo pinaalaga ni mama ang anak ko. Saan mo siya naiwala? May picture ka ba niya? Namuo agad ang mga luha ni Marie at bakas ang guilt sa mukha nito. Pasensya na po ma'am. Kasalanan ko. Hindi ko po naalagaan ng maayos ang bata. Namimili lang naman po ako dun sa palengke tapos nahulog po ang mga pinamili ko. Binitiwan ko lang po saglit si Lucas. Paglingon ko po, wala na siya. Sinubukan ko po siyang hanapin. Nagtanong-tanong din po ako sa mga kalapitbayan. Kaso wala po talaga silang nakita. Hanggang sa mga taon na po ang lumipas, hindi ko na po mahanap si Lucas. Pasensya na po ma'am. Sorry po talaga. Ipapahanap ko ang anak ko. Sabi ni Charlene dito. Hindi ako susuko na mahanap ang anak ko. Kaya gusto kong malaman kung may mga pictures ka ba niya para maibigay ko sa private investigator ko. Tumango naman agad si Marie. Tumayo ito at may kinuha sa loob ng kwarto. Pagbalik nito, may dala na itong isang malaking kahon. Nandyan po ang mga gamit ni Lucas ma'am. Mula sa mga laruan, damit, pati na rin po ang pictures. Sorry po talaga. Umiiyak na nasambit ni Marie. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya iyon. Hinaplos niya ang mga laruan at ang mga damit ng anak niya. Nang buksan niya ang isang photo album, sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Charlene. Mula sa sanggol hanggang sa maging 3 taon, nandoon ang larawan ng kanyang anak. Ang anak ko, nasa na kayang anak ko? Umiiyak niyang tanong. Kilala niya kaya ako? Hindi ko man lang siya nasubaybay ang lumaki. Naluhan na rin si Marie. Nung nandito pa po siya, palagi ko pong pinapakita ang pictures mo ma'am. Walang palya. Ako pong tinatawag niyang mama, pero palagi ko pong sinasabi sa kanya na ikaw po ang mami niya, Ma'am Charlene. Kahit paano nakilala ka naman po ni Lucas. Kaya lang, sa tagal na po ng mga taong lumipas, baka hindi niya na rin po kayo kilala. Isa pa, baka hindi ko na rin po makilala si Lucas kapag nahanap mo po siya, ma'am. Hinalikan ni Charlene ang picture ng kanyang anak. Kahit anong mangyari, hahanapin niya si Lucas. Kailangan niyang makasama muli ang bata. Magkakaroon lang ng saysay ang buhay ni Charlene kapag natagpuan niya na ito. Pagkatapos niyang pumunta sa bahay ni Marie, nakipagkita na agad siya sa private investigator. Nagbigay din siya ng lead kung saan ito pwedeng magsimula sa paghahanap. Saan ka nagpunta? Galit na tanong ni Eleanor. Alam mo namang tight ang schedule mo, pero tumakas ka pa rin kay Inday. Paano kapag umatras ang mga endorsement mo? Ha? Dire-diretso siyang umakyat. Mabilis siyang naglakad. Nang makapasok sa kwarto, sinarado niya agad ang pinto. Nilak niya na rin para hindi makapasok ang kanyang ina. Gusto niya munang mapag-isa. Wala na siyang pakialam sa kanyang career. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon, matagpuan si Lucas at bigyan ito ng payapa at masayang pamumuhay. Subalit sa bawat araw na lumilipas, hindi talaga mahanap ang kanyang anak. Ayaw niyang sumuko. Hindi siya susuko, marami pa siyang plano. Gusto niya nang itigil ang pagkontrol ng nanay niya sa kanya. Kaya gagawin niya ang lahat para mahanap si Lucas. Ayaw niyang isiping wala na ito dahil kapag nangyari yon, tila mas gugustuhin niya na lang mawala din sa mundo. Charlene, papicture! Papicture naman! Bulalas ng isa sa kanyang fans. Pero hindi niya pinansin at tinarayan niya pa. Hindi mapigilan ni Charlene na uminit ang ulo.
Gusto niya ng time at space para sa sarili. Nalaman niya na naman kasi na wala pa ring dagdag na lead tungkol sa paghahanap sa kanyang anak na si Lucas. Pagod na siyang umasa. At habang tumatagal na hindi nila nahahanap ang anak niya, hinding-hindi mapapanatag ang kanyang kalooban. Anong ginawa mo? Bulyaw ng kanyang inang si Eleanor. Bakit mo tinarayan ang fans mo? Alam mo bang magiging dulot nun sa imahe mo, Charlene? Nagpatuloy lang siya sa pagkain habang nagsiselfone. Wala na siyang pakialam sa kanyang ina. Pagod na siyang intindihin ito. Hindi na siya magtitiis, mas lalo lang nadadagdagan ng galit niya. At habang hindi nahahanap ang kanyang anak, mas lalo lang tumitindi ang pagkamuhin niya kay Eleanor. Habang nagbubunga nga ang kanyang ina, natigilan siya sa isang video sa social media. Isang bata iyon na nasa 10 taong gulang at nagtitinda ng mga daing at tinapa sa kalsada. Simpleng video lang iyon, pero ang nakakamangha sa bata, matatas ang dila sa pagbebenta at napakagaling mang sales talk kahit bata pa ito. Ate, kuya, bili na po kayo ng tinapa, tsaka daing. 50 isang plastic. Hindi po kayo magsisisi. Sobrang sarap at malinamnam. Madali pang lutuin. Kung sawa na po kayo sa ulam nyo, bakit hindi po kayo magtinapa o daing? Nakangiting sabi pa nito. Mahinang tumawa si Charlene habang pinapanood ang batang lalaki. Binasa niya ang pangalan nito sa post. Dodong, ang galing nga. Pwede ng negosyante. Pinagmasdan niya ang bata sa video. Hindi niya alam kung bakit pamilyar sa kanya ang batang iyon. Pati pangalan, parang narinig niya na rin sa kung saan. Charlene! Malakas na sigaw ng kanyang ina. Inagaw ang cellphone at basta na lang iyong ibinato sa pader. Natigilan si Charlene. Nanginginig siya sa takot pero nilabanan niya yon. Tumayo siya at handa na itong talikuran pero malakas siyang itinulak ng kanyang ina. Tumama ang likod niya sa upuan ng dahil doon. Ano? Ganito bang gagawin mo para sirain ang career mo? Walang hiya ka? Wala ka talagang utang na loob. Mariing sabi pa ni Eleanor. Mapakla siyang tumawa. Mas walang hiya ka, ma. Dahil sa'yo, hindi ko mahanap kung nasan ang anak ko. Hinila ni Eleanor ang kanyang buhok. Hibang ka. Isipin mong showbiz career mo kaysa sa anak mo. Bakit? Magkakapera ka ba pag nahanap mo si Lucas? Nag-aaksaya ka lang ng panahon. Pinilit niyang kumawala rito. Hindi pag-aksaya ng panahon ang ginagawa ko. Mahal ko ang anak ko kaya hahanapin ko siya kahit anong mangyari. Hindi ako gagaya sa'yo na mukhang pera at ginagamit ang anak para sa pansariling interes. Sisikapin kong maging mabuting ina, bagay na hindi mo nagawa para sa akin. Mahigpit na hinawakan ng mama niya ang kanyang mukha. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Umayos ka dahil talagang malilintikan ka sa akin. Pinagmasdan niya ng mabuti ang kanyang ina. Hahayaan muna ni Charlene na saktan siya ng ganoon. Mahal niya ito pero hindi niya alam kung dapat niya pa ba itong mahalin sa dami ng pananakit na ginagawa nito sa kanya. Kaya kahit mahirap, gagawa siya ng paraan para makawala at para masira rin ang binuo nito para sa kanya. Dahil sa nangyari, gusto ng management na mag-guest siya sa isang show. Tungkol yun sa mga artista na mararanasan ang buhay ng ibang mahihirap sa lipunan para makita at maranasan iyon. Alam niyang ginagawa lang yun for damage control, pero nang makita niya si Dodong, alam ni Charlene na buong puso siyang interesado sa buhay nito. Siya yung viral na bata, hindi ba? Tanong ni Charlene kay Inday. Tumango naman ito. Opo ma'am, magtitinda raw po kayo ng tinapat daing sa daan. Huwag kang mag-alala ma'am, papahiran kita ng maraming sunblock at sunscreen. Baka mapano pa yung balat mo. Pero walang pakialam si Charlene. Interesado siya kay Dodong. Gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang buhay nito sa likod ng mga ngiting iyon. Kaya nang makarating sa mga ito, nakita niya na nakatira lang ito sa simpleng bahay at may nakabilad na mga isda. Dodong, siya ang makakasama mo, si Charlene Lopez. Nakangiting sabi ng staff. Nalaki naman ang mga mata ni Dodong. Charlene po, yung artista po na magaling umiyak. Natawa si Charlene nang marinig iyon. Oo, ako nga. Hi Dodong. Bigla itong sumugod sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Charlene Lopez, idol po kita. Idol ka rin po ni Nanay Mirna. Natigilan si Charlene sa yakap na yon. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Dodong. Naninikip ang kanyang dibdib, pero magaan pa rin ang loob niya sa bata. Siguro dahil nangungulila na siya sa kanyang anak na si Lucas. Natatandaan mo pa po ba ako?
Nakangiting tanong ni Dodong. Kumunot naman ang noo ni Charlene. Anong ibig mong sabihin? Tumawa naman ang bata at kinuha ang kamay niya. Ikaw pong babae sa van dati po, hindi ba? Ikaw yun, mabait ka po, yung nagbigay po sa akin ng maraming pagkain at 1,000. Ikaw po yun, hindi ba? Kahit naka-face mask po kayo, nakilala ko po ang boses mo sa TV. Ikaw po ang humawak sa kamay ko at sa mukha ko kahit marumi po ako. Kaya nagagalit po ako kapag sinasabi nila na masamang ugali mo, Charlene Lopez. Hindi naman po masamang ugali mo. Ikaw po ang pinakamabait na nakilala ko sa buong mundo. Napakagatlabi si Charlene. Ngayon ay alam niya na kung bakit pamilyar sa kanya ang bata. Si Dodong ang tinulungan niya noon. Matagal na iyon, pero hindi niya alam na tatatak iyon sa bata. Hoy, Dodong, wag mo nang tawaging Charlene Lopez si ma'am. Ikaw talaga. Nahihiyang sabi ni Nanay Mirna. Ngumiti naman si Charlene. Okay lang po. Sige po, Ma'am Charlene. Nakangiting sabi ni Dodong. Mahina na lang siyang tumawa. Natutuwa siya sa ugaling ni Dodong. Napakalambing at napakasipag na bata. Habang ini-interview ito, nanonood lang si Charlene sa isang gilid. Hindi ka na nag-aaral? Tanong ng host. Umiling naman ang bata. Hindi po, wala po kasi akong maayos na birth certificate. Ampun lang po kasi ako ng nanay at tatay ko. Yung nanay ko po wala na po. Yung tatay ko po, napabayaan na po ako nang mawala si nanay. Tapos kinuha pa po siya ng totoo niyang anak. Kaya mag-isa na lang po ako. Kinupkop lang po ako ni Nanay Mirna. Mabait po yan. Saka yan po ang kumukuha ng ilalakong mga daing at tinapa. Sa bawat plastic po may 10 piso po ako. Parang nadudurog ang puso ni Charlene. Naawa siya kay Dodong. Sobrang sakit para sa isang bata na hindi makapag-aral at kumayod para lang mapakain at buhayin ang sarili. Nasaan ang totoong mga magulang mo? Tanong pa ng host. Hindi agad nakasagot ang bata. Nakangiti lang ito pero may sakit sa mga mata at parang hindi na rin alam ang isasagot. Napasinghap si Charlene. Biglang naalala si Lucas sa bata. Paano kung walang nagpalaki ng maayos sa kanyang anak? Paano kung katulad ni Dodong, marami rin pinagdaan ng hirap si Lucas, hindi nakapag-aral at walang mga magulang na mag-aaruga? Napakamot sa sentido si Dodong. Di ko po alam. Sabi po, binigay lang po ako ng kaibigan ni nanay. Tapos yung kaibigan daw po ni nanay, may nagbigay lang po sa kanya. Hindi ko po alam kung sino po ang totoo kong nanay at tatay. Mas lalo siyang nahabag sa sitwasyon ni Dodong. Parang gusto niya na lang itong ampunin at bigyan ng magandang buhay. Kapag nahanap niya na si Lucas, babalikan niya si Dodong. Ituturing niya na lang din ito na parang anak dahil kahit papaano, naging malapit sa kanyang puso ang batang lalaki. Alam mo, Ma'am Charlene, may itsura yung bata. Siguradong gwapo paglaki. Parang ang kahawig ni Harold, yung sa banda na favorite ko, ma'am. Komento pa ni Inday. Natigilan si Charlene at muling pinagmasdan si Dodong. Tama si Inday, medyo hawig nga ito ni Harold. Gusto niyang isiping baka ito ang kanyang anak, pero takot na siyang magkamali. Si James na akala niya'y kahawig niya, hindi niya naman pala totoong anak. Baka ang pagkakahawig ni Dodong kay Harold, coincidence lang din. Pagkatapos ng interview, nagsimula na nga ang araw ni Dodong. Tinulungan niya ito sa pagbabalot ng mga tinapa at daing na ibebenta nito. Nakikipag-usap naman siya na parang walang kamera sa harap. Alam niya namang ikakat ng mga ito ang hindi kailangan. Sayang, dapat nag-aaral ka, sabi ni Charlene sa bata nang mapag-isa silang dalawa. Tumingin naman sa kanya si Dodong. Kaya nga po kaso hindi po ako narehistro. Gusto mo ba pagkatapos nito ampunin kita? Pwedeng ako na lang ang maging guardian mo. Ako na rin ang magpaparehistro sa'yo. Pag-aaralin kita. Nakangiti niyang sabi sa bata. Nanlaki ang mga mata ni Dodong. Talaga po? Gagawin mo po yun, Ma'am Charlene? Tumango naman siya. Oo, pero hindi agad. May kailangan pa kasi akong hanapin. Kapag nahanap ko na, babalikan kita dito. Bigla na lang naluha si Dodong. Maraming salamat po. Sobrang bait mo po talaga, Ma'am Charlene. Napangiti siya at pinunasan ang mga luha nito. Mama na lang Pwede mo kong ituring na mama kung gusto mo lang naman. Niyakap siya ni Dodong. Mahina siyang tumawa ng mahina itong humikbi. Hindi niya alam kung bakit ang gaan ng loob niya rito. Gustong gusto niya nang makitang masaya sa buhay si Dodong. Dito po, madalas po ako rito nagbebenta. Nakangiting sabi ni Dodong. Pero minsan umaakit pa po ako dun sa market kasi marami pong tao ron.
Pero minsan, doon na lang po ako sa bahay-bahay kasi may mga suki na po ako doon. Napangiti naman siya sa kasipagan ni Dodong. Nakasuot siya ng face mask para hindi siya pagkaguluhan. May mga kasama rin naman silang pulis in case na may makakilala sa kanya. Mahirap na at baka dumugin pa sila ng mga tao at mag-cause pa ng gulo. Habang umaakyat sila sa mga matatarik na lugar, naririnig niya ang bawat hingal ni Dodong. Hindi niya lubos maisip na ganoon ang bawat araw na pinagdadaanan ng bata para lang makapagbenta ito ng daing at tinapa. "Ma'am, wipes, gusto mo?" Tanong ni Inday sa kanya. Umiling naman siya. Nahihirapan siya pero mas nahihirapan si Dodong. May mga paninda siya pero may dala rin ang bata niyang kasama. Gayunpaman, kahit nakikita niyang napapagod, kailanman ay hindi nagreklamo si Dodong. "Sino nga po palang hinahanap mo, Ma'am Charlene?" Mama?" Tanong ni Dodong at napakamot sa ulo. "Hindi na po ako sanay na may tinatawag na mama." Tumawa naman siya. "Ayos lang." Nagpahinga sila dahil katatapos lang ng shoot. Tapos man, sinama niyang bata sa mall. Gusto niya kasi itong ibili ng mga damit. Kaya yon at sabay silang nag-dinner. Tuwang-tuwa pa nga si Dodong dahil sa mamahaling buffet restaurant niya dinala. "Kaya mo bang magtago ng secret?" Tanong ni Charlene. Tumango naman si Dodong. "Opo, kaya ko naman po." "Well, hindi ko na rin naman hahayaang maging secret. Pero kapag nahanap ko na siya, wala na akong pakialam kahit malaman pa ng iba. Ang totoo niyan, may anak na ako, Dodong. Lucas ang pangalan niya. Siyang hinahanap ko kasi nawala siya sa akin." Malungkot niyang sabi rito. Kumunot naman ang noo ni Dodong. "May anak ka po pala, pero sabi po ni Nanay Mirna, wala po kayong asawa, di ba? Saka may ka-love team ka po, hindi ba? Si David Pangilinan?" Tumango si Charlene. "Oo, love team kami pero sa TV lang yon. Sa totoong buhay, hindi naman talaga kami. Ang anak ko siya sa lalaking mahal ko." Napangiti si Dodong. "Sana po, mahanap mo na po ang anak mo." "Sana nga." Puno ng pag-asa na sabi ni Charlene. "Sana, mahanap ko na nga ang anak ko." Sa mga lumipas na buwan, ginugol na lang muna ni Charlene ang oras sa pagtatrabaho. Malapit na rin naman ang pagtatapos ng kanyang kontrata. Wala na siyang balak pumirma pa ng susunod. Wala na siyang pakialam kahit magalit pa ang kanyang ina at marami pang manghinayang sa kanyang career. "Charlene!" Tawag ni David sa kanya, ang kanyang ka-love team. "Seryoso ka ba talaga dito?" Humarap siya sa binata. Oo, sigurado na ako. Hindi na ako pipirma ulit kapag natapos ng kontrata ko." Umigting ang panga ni David. "So, gano'n na lang? Itatapon mo lahat? Paano ang love team nating dalawa? Ano ba talagang balak mo? Sobrang makasarili mo naman yata." Lumambot ang tingin ni Charlene ngunit hindi nagbabago ang kanyang pasya. "Hindi ganun, David. Kaya lang hindi ko na kayang ipagpatuloy ito. Matagal na akong nasa showbiz at pagod na ako. Ayoko na." Nanlilisik ang mga mata ni David sa galit. "Paano naman tayo? Paano naman ang love team? Binuo natin to ng magkasama. Mahal tayo ng mga tao. Hindi mo pwedeng iwanan lahat ng to. Para mo na rin akong iniwan sa ere. Nasa kasagsagan tayo ng kasikatan natin. Bakit ngayon ka pa uurong? Hindi lang sa career mo ang magbabago. Pati na rin sa career ko, Charlene. Mag-isip ka naman." Napaatras si Charlene nang lumakas ang boses nito. "David, magaling kang artista. Magiging maayos ka naman kahit ikaw lang. Mamahalin ka pa rin ng mga tao. Pero para sa akin, pagkatapos ng kontrata ko, tapos na ako. Gusto kong mamuhay ng malayo sa lahat ng to. Nagawa ko ng aking desisyon at hindi na magbabago pa." Nakakuyom ang mga kamay ni David habang inis na inis siyang tinitingnan. "Pero hindi ka basta-basta magdedesisyon yan. Hindi mo magagawa ang desisyon na yan ng mag-isa. Nakataya din ang career ko, Charlene. Hindi lang ikaw ang apektado rito." Nadurog ang puso ni Charlene ngunit isinantabi niya ang kanyang emosyon. "I'm sorry, David. Hindi ako pwedeng manatili dahil lang sa'yo. Kailangan ko mabuhay para sa sarili ko ngayon. Yun lang ang paraan ko para makamove forward. Marami akong kailangang gawin." Namula ang mukha ni David sa pagkadismaya at parang kulang na lang, hawakan siya ng mahigpit. "At paano naman ako? Lagi ako nandito. Nasa tabi mo ako palagi, sinusuportahan kita. At all this time, hindi mo man lang ba talaga magawang pansinin? Mahal kita, Charlene. Bakit palagi mo na lang akong binabaliwala?"
Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso sa bawat pagsigaw na ginagawa ni David. David, ayoko masaktan ka. Pero hindi ko kayang ibigay ang gusto mo. Hindi talaga kita kayang mahalin. I'm sorry pero kalimutan mo na lang ako. Nagdilim ang mga mata ni David. Hindi ka pwedeng lumayo sa akin ng ganito, Charlene. Hindi pagkatapos ng lahat. Napaatras si Charlene nang bigla nitong hawakan ng braso niya. David, ano ba? Nasasaktan ako. Ngunit hindi nakinig si David. Inabot ng isa nitong kamay ang mukha niya. Hinaplos ng mga daliri ng binata ang kanyang pisngi. At sa isang iglap, yumuko ito para halikan siya. Sinubukan ni Charlene na humiwalay. Hindi, David, huwag mong gawin to. Nakalapat na ang mga labi nito sa mga labi niya, mapuwersa at desperado. Buong lakas niyang tinulak ang dibdib nito ngunit nanatiling matatag ang pagkakahawak ni David sa kanya. David, tumigil ka, please. Sigaw niya pa. Hinihingal si Charlene sa bawat pagpupumiglas na ginagawa niya. Sinubukan niya kumawala, ngunit ang mga kamay nito ay gumagalaw na sa kanyang bewang. Hinila pa siya papalapit at pilit na dinidiin ang katawan sa kanya. Bitiwan mo ako, David! Malakas niyang sigaw at sinuntok ang balikat nito. Pero walang pakialam ang binata at pilit siyang inhiga sa sofa roon. Bumaba pa ang mga labi sa kanyang leeg, sabay baklas ng kanyang damit. Narinig niya ang pagkakatanggal ng mga botones, kaya halos maiyak na siya sa sobrang takot. Hindi siya makasigaw, lalo na nang takpan ni David ang kanyang bibig. Mahal naman kita. Humahangos na sabi ni David. Ano pa bang ayaw mo sa akin? Mahal na mahal kita, Charlene, pero bakit hindi mo makita yun? Tumulo ang kanyang mga luha. Maya-maya'y bumukas ang pinto ng dressing room. Namalaya niya na lang na hinila ni Harold si David mula sa pagkakapatong sa kanya. Ma'am Charlene! Bulalas ni Inday at mabilis siyang nilapitan. Ano pong nangyari? Kumuha agad si Inday ng damit pangtakip sa halos hubad niya ng katawan. Maging ng ilang staff, pumasok na sa loob ng dressing room. Umawat ang mga ito kay Harold na galit kay David. Dinuro ni Harold si David. Huwag mo siyang hahawakan. Huwag ka nang magpapakita sa kanya. Bumaling sa kanya si Harold at mahigpit siyang niyakap. Okay ka lang ba? Tumango siya kahit nanginginig pa rin ang katawan. Hinaplos ni Harold ang kanyang buhok. Ligtas ka na ngayon. Wala mo nanakit sa'yo. Nandito ako. Ipinikit ni Charlene ang kanyang mga mata. Nagpapasalamat sa proteksyon ngunit nanginginig pa rin sa nangyari. Pagod na siya. Hindi niya talaga kaya. Tatapusin niya na ang gulong idinulot ng kanyang ina na si Eleanor sa kanya. Mabilis na kumalat ang nangyari. Gusto ni Harold na kasuhan niya pa si David pero hindi niya nalang ginawa. Humingi na rin naman kasi ng tawad ang binata at bukod doon, malala rin ang naging tama ni Harold kay David. Natatakot siya na kapag nagdemanda siya, kay Harold naman bumawi at mapahamak pa ang binata. Pero may isang laban na hinding-hindi na palalampasin ni Charlene. Pakiramdam niya kung mananatili lang siyang natatakot, wala nang mangyayari. Nanay niya si Eleanor pero kailangan din itong maparusahan sa mga ginawa nito sa kanya. Nag-ipon lang talaga siya ng mga testigo at mga ebidensya. Hindi naman mahirap dahil may iba rin namang nakakaalam kung gaano kalupit si Eleanor sa kanya. Bakit mo sinampahan ng kaso ang sarili mong ina? Tanong ng isang reporter sa press conference. Napabuntong hininga si Charlene bago sumagot. Sinasaktan niya ako simula bata pa lang ako. Pinipilit niya akong gawin ang mga bagay na hindi ko naman gusto. Lumaki akong takot kay mama at kontrolado niyang bawat kilos ko. Sa mga kumakalat na video, totoo yun at walang edit na kahit ano. Hindi lang verbal kundi physical na sinasaktan ako ni mama. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na ilabas lahat at lumaban dahil may gusto akong protektahan. Lumabas sa malaking screen ang picture ng kanyang anak. Siyang pinoprotektahan ko. Siyang anak ko na nawala 7 years ago. Marami ang nagulat. Inasahan niya na yon. Malaking revelasyon ang sinabi niya. Lahat ng tao, hindi alam ang bahaging iyon. Ayokong ilihim. Patuloy pa ni Charlene. Pero masyadong nahuhumaling si mama na ipagpatuloy ang career ko. 18 years old ako nang mabuntis sa anak ko. Para sa akin, gusto ko nang bitiwan ng showbiz noon pa lang. Pero hindi ako hinayaan ni mama. Nilayo niya sa akin ang anak ko hanggang sa nawala at hindi ko na nakita. Naluluhang tiningnan niya ang kanyang mga fans at mga supporter. Sa lahat ng mga taong humahanga at sumusuporta sa career ko, I'm really sorry.
Alam kong na-disappoint ko kayong lahat. Pero ngayong ganap na akong titigil sa showbiz, nagmamakaawa ako. Sana matulungan niyo akong mahanap ang anak ko. Nawala siya sa palengke sa may Quezon. Please, kung sino man ang nakakuha, sabihin niyo agad sa akin. Ang picture na yan ang itsura niya bago siya nawala. Yan din ang damit ng anak ko bago siya mawala ng dati kong personal assistant. So please, parang awa niyo na. Tulungan niyo akong mahanap ang anak ko. Tumulo ang mga luha ni Charlene at napayuko. Narinig niya ang mga tunog ng kamera, ang mga pagtipa sa keyboard. Inihayag niya na sa publiko ang tungkol sa anak niya dahil desperado na siyang makita ito. Pagkatapos noon, nakita niya na nga na kumalat sa social media ang paghahanap niya tungkol sa nawawala niyang anak. May mga ibang nag-message at tumawag, nanloloko pa nga sa kanya, pero hindi siya nawawalan ng pag-asa. Hello? Si Nanay Mir na to. Sana tanda mo pa ako. Sabi ng ginang sa kabilang linya. Tumango naman siya. Opo, tanda ko pa po kayo. Kayo po ang kumukup kay Dodong? Oo, nakita ko kasi sa social media. May anak ka pala. Nang makita ko kasi yung picture ng anak mo, bigla kong naalala si Dodong. May picture kasi ang mga anak ko rito kapag bagong taon. Tapos sa photo album, nandoon si Dodong nung 3 years old. Kamukha ni Dodong yung picture na pinakita mo. Pakiramdam ko, si Dodong ang anak mo, Ma'am Charlene. Hindi ko muna sinasabi sa bata dahil baka umasa tapos magkamali lang pala. Hinuha pa ni Nanay Mirna. Nanginginig ang mga labi ni Charlene. Minsan niya nang naisip na baka si Dodong nga ang anak niya. Pero kung ito nga, tila Diyos na ang naglalapit sa kanilang dalawa. Kaya dali-dali siyang pumunta sa bahay ng mga ito. Wala siyang pakialam kahit pagkaguluhan na silang dalawa ni Harold. Kasama niya si Harold na hindi na rin pumirma ng kontrata. Naintindihan ng mga kabanda nito na kailangan nitong unahin silang mag-ina. Nang makarating, tumulo agad ang mga luha niya. Naabutan niya si Dodong na nagbibilad ng mga bangus. Nang lumingon ito sa kanya, napangiti ang bata. Mama Charlene? Masayang bulalas nito. Parang hinahaplos ang kanyang puso na durog na. Lucas? Tumakbo na siya at lumapit sa bata. Mahigpit niya itong niyakap. Pakiramdam ni Charlene, hindi na kailangan ng test. Siguradong-sigurado na siya. Anak nila ni Harold si Dodong. Saglit lang ho, Mama Charlene. Malansa pa ho ang kamay ko. Nag-aalalang sabi ni Dodong. Sumulyap ito kay Harold. Wow, ikaw po pala si Harold Padilla. Sabi po nila kamukha raw po kita. Sabi ko naman, mas pogi ka po. Yung singer po. Wow, ang daming artista. Bumibisita po sa akin. Hindi na rin napigilan ni Harold na maluha. Mahigpit na itong niyakap si Dodong. Anak, I'm sorry. Anak? Tanong ni Dodong. Hinaplos ni Charlene ang mukha ng bata. Malakas ang pakiramdam namin na ikaw ang anak namin. Baka ikaw si Lucas. Anak, miss na kita. Unti-unting namuo ang mga luha sa mata ni Dodong. Talaga po? Anak niyo po ako, sigurado po ba kayo? Hindi po ba joke? Ang pogi at ang ganda naman po pala ng mama at papa ko. Muli niyang niyakap si Lucas. Simula ng araw na yon, sinama na nga nila si Dodong sa bahay niya. Masayang-masaya ito na may sariling kwarto. Para makasigurado, pina-DNA test pa rin nila si Dodong. Ilang linggo ang lumipas at nalaman nila ang resulta. Talagang anak nga nila ang bata. Dahil doon, binigyan nila ng mas malaking puhunan sa negosyo si Nanay Mirna bilang pasasalamat na rin sa pagkupkop sa anak nila ni Harold. Dinala na rin nila si Dodong sa school para makapag-aral. Anong ginagawa mo rito? Bulalas ng kanyang ina na nasa bilangguan na. Seryoso niya itong tiningnan. Gusto ko lang pong ipaalam sa'yo na nahanap ko na si Lucas. Ikakasal na rin kami ni Harold. Wala akong pakialam. Wala kang utang na loob. Sigaw pa sa kanya nito. Hindi niya yata kailanman makikitang magsisi ang kanyang ina. Gayunpaman, kahit hindi ito humingi ng tawad, pinatawad niya na rin ito. Masyadong mabigat ang galit para dalhin niya pa sa bagong simula na gagawin nila bilang isang pamilya. Ang kantang ito ay para sa napakaganda at napakamapagmahal kong asawa. Charlene, stay ka lang dyan. Kakanta kami ni Lucas para sa'yo. Nakangiting sabi ni Harold at kumikindat pa sa kanya.
Natawa na lang si Charlene habang hawak ang malaki niya ng tiyan. Ganoon palagi ang routine nila. Manonood siya kapag may gig ang kanyang asawa. Nang mag-quit sila sa showbiz, napili na lang manirahan na lang sa isla. May maliit silang beach resort doon at yun ang kanilang negosyo. Sa gabi, kumakanta naman ang asawa niya sa restaurant ng beach resort. Simple lang pero masaya at malayo sa ingay ng publiko. Akala ni Charlene, hindi niya na mahahanap ang tunay na kaligayahan. Gayunpaman, hindi siguro talaga hahayaan ng Diyos na magdusa siya habang buhay. At sa mga regalong binigay kay Charlene, ang kanyang mag-aama ang pinakamagandang natanggap niya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na panindigan ang bawat desisyong ginagawa natin sa buhay. Tandaan din sana natin na walang perpektong ina, subalit piliin natin maging isang ina na pinipili ang kabutihan para sa mga anak. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.